Nababahala naman ang PPCRV o ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa tila sunod-sunod na insidente ng karahasan ngayong election season. Tingin naman ng lente o ng Legal Network for Truthful Elections, dapat daw paigtingin ng PNP ang pagpapatupad ng gun ban. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, sa loob nga lamang ng isang linggo ay tatlong matutugong insidente na pinaniniwala ang may kinalaman sa eleksyon ang bumalaga at gumulantang sa ating balita nito mga nakaraang araw. At ilan nga sa mga pinakanangangamba dahil sa balitang yan ay ang mga election watchdog group na merong mga sariling volunteers na magbabantay sa darating na eleksyon. Ang pamamaril sa convoy ni Hingoog City Misamis Oriental Mayor Ruth Gingona. Ang pananambang sa Bacoor, Cavite na ikinamatay ng dalawang kasamahan ng isang barangay captain. At ang isa pang ambush sa grupo ng mayor sa Nunungan, Lanao del Norte kung saan 13 ang patay. Lahat ng ito hinihinalang may kinalaman sa darating na eleksyon. Hindi kasama sa listahan ng mga tinaguriang priority provinces ang Lanao del Norte. Pero ngayon, pinag-aaralan na raw ng COMELEC at PNP kung isasama na ang nasabing probinsya. Anything that affects the election is our concern. Pag-aaralan po yan ng Philippine National Police in coordination with the COMELEC. Pero yun nga pag sinasabi nating priority provinces o areas of concern, lahat ng factors naman titignan Sa pagsusuri ng DILG, nasa 15 probinsya ang mga high risk o mataas daw ang tsansa na magkagulo dahil sa politika. Kabilang sa mga sinasabing dahilan ang mga private armed group, loose firearms at ang mga mainit na tunggalian ng mga kandidato. Ang PNP maglalagay raw ng special task groups at maraming tauhan sa mga nasabing lugar. With that activation of a special operation task group sa mga lugar na yan, makakaasa kayo na yan malalagyan natin ng additional resources, manpower, financial at logistical resources. Ang PNP nakapagtala na ng mahigit 70 insidente ng karahasan mula na magsimula ang election period noong January 13. Inaalam pa kung may kinalaman ng mga ito sa politika. Mababa pa naman daw ang bilang na ito kung ikukumpara sa dalawang nakaraang eleksyon noong 2010 at 2007. Ang election watchdog group na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nababahala na sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Pero habang laganap pa rin daw ang private armies at accessible sa internet at iba pang source ang paggawa ng improvised explosive device, maaari raw magpatuloy ang mga tinatawag na election-related violence. Ang kinakabahala namin na magpatuloy ito, no? Na kasi parang nagsaset ng maling halimbawa, no, sa iba. Pwede na kasi nakikita din natin parang hindi na rin sila namimili. Ang PPCRV mayroong mahigit 600,000 volunteers na nakatakdang magbantay sa mga presinto sa buong bansa. At sa kabila raw ng banta, buo raw ang loob ng kanilang mga volunteers na bantayan na magiging takbo ng eleksyon. Yung aming mga volunteers, we train them to address these matters, whether it is physical violence or other forms of threats sa electoral exercises. We prepare them. Ang election watchdog group na Lente naman, sinabing dapat mas patatagin pa ng PNP ang pagpapatupad ng gun ban. At Jessica, ayon nga sa grupong PPCRV, historically daw, malungkot man daw, hindi daw nagtatapos sa campaign period sa mainit na kampanya ang mga election-related violence. Pwede raw itong mangyari sa araw mismo ng botohan at sa araw ng bilangan ng boto kahit pa tayo automated na. Ilan nga sa mga nabanggit nilang example, halimbawa raw ay magkatotoo nga yung mga pinangangambahang epekto ng mga signal jammers kapag nagkaroon daw kasi ng problema dyan, ay yan na isa sa mga posibleng maging source ng kaguluhan. Jessica? JP, talagang saan mo man tingnan, hindi magandang masasabi na ang ating eleksyon dito sa Pilipinas ay napaka-violent, no? At parang it doesn't speak well para sa mga kandidato at mga naghahangad na mamuno na kailangan nilang magpatayan para lang manalo o maluklok sa pwesto.
Tama, Jessica. Tsaka pinangangambahan nga ng mga Election Watch 2 group na nakausap natin, katulad ng Lente at ang PPCRV. Kasi kapag idineklara ng COMELEC na nagkaroon ng sobra-sobrang kaguluhan sa isang lugar, ay pwedeng ideklara hindi valid ang nangyaring botohan doon. At yan nga yung mga pinagdarasal ng mga grupong ito na sana tugunan at mas maghigpit ng mabuti yung mga kinauukulan para bantayan talaga yung election gun ban at talagang dapat wala silang palulusutin. Maraming salamat, JP Soriano.